Sa tuwing pinag-uusapan ang karagatan ng Pilipinas, ang atensyon ng mundo ay halos palaging nakatuon sa kanluran o sa West Philippine Sea. Sa mga tensyon, sa mga barkong nagbabanggaan, sa mga diplomatikong sagutan ng malalaking bansa. Ngunit, habang ang buong mundo ay nakatutok sa kanluran, may isang lugar sa silangan na maaaring magbago sa kapalaran ng Pilipinas, ngunit halos walang nakakaalam. Isang underwater plateau na mas malaki pa sa buong isla ng Luzon. Ito ang Philippine Rise. Sa unang tingin, isa lamang itong geological formation sa ilalim ng 3,000 hanggang 5,000 metro ng tubig. Ngunit ayon sa mga pag-aaral, matatagpuan dito ang presensya ng ilan sa mahahalagang mineral at rare earth elements na siyang nagsisilbing buhay ng makabagong teknolohiya. Ngayon, ano nga ba ang mahahalagang mineral at rare earth elements na ito na nasa ilalim ng Philippine Rise? At bakit tila nangangamba ang China sa magiging hinaharap nila kung sakaling magpasya ang Pilipinas na hukayin ito? Bago po natin sagutin ang mga tanong na yan, inaanyayahan ko po kayo na i-like ang video na ito dahil isa po yung napakalaking tulong para sa aming mga content creator. Maraming salamat po. Ang Philippine Rise ay hindi basta na lamang napunta sa Pilipinas. Noong dekada 70, unang napansin ng mga oceanographic surveys ang kakaibang pag-angat ng seabed sa silangan ng Luzon. Isa itong malawak na plateau na hiwalay sa mainland, ngunit konektado sa continental shelf ng Pilipinas. Sa loob ng maraming taon, nanatili itong isang geological curiosity. Hanggang sa nagpasya ang Pilipinas na patunayan sa mundo na ang bahaging ito ng karagatan ay natural na extension ng teritoryo nito. Sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea, may karapatan ang mga bansa na mag-claim ng extended continental shelf kung mapapatunayan nila sa pamamagitan ng siyentipikong datos na ang seabed ay konektado sa kanilang mainland. Hindi ito simpleng proseso. Kinailangan ng bathymetric mapping, seismic profiling, at malawak na pagsusuri ng geological data. Mga Pilipinong siyentipiko at eksperto ang nanguna sa pagbuo ng technical submission. Noong April 2012, kinilala ng United Nations Commission on the Limits of the Continental Shelf ang claim ng Pilipinas. Isang tahimik, ngunit napakahalagang tagumpay. Ibig sabihin, may eksklusibong karapatan ng Pilipinas sa pag-explore at paggamit ng mga likas na yaman sa ilalim ng seabed ng Benham Rise. Noong May 2017, sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte, pinalitan ang pangalan mula Benham Rise tungo sa Philippine Rise, isang simbolo ng pag-angkin at pambansang pagkakakilanlan. Habang may mga lugar sa karagatan ng Pilipinas na pinagtatalunan, may isang bahagi na malinaw ang legal na katayuan. Ngunit ang legal na titulo ay simula pa lamang. Sa makabagong mundo, ang tunay na kayamanan ay hindi na lamang langis o traditional na ginto. Ito ay nasa rare earth elements at iba pang mahahalagang minerals. Sa ilalim ng Philippine Rise, natagpuan ang presensya ng ferromanganese crusts, mga mineral deposits na kilalang naglalaman ng cobalt at nickel. Ang cobalt ay mahalaga sa paggawa ng lithium-ion batteries, ang puso ng electric vehicles at energy storage systems. Ang nickel ay critical din sa high-density battery technology. May indikasyon din ng mga rare earth elements tulad ng scandium at tellurium. Ang scandium ay ginagamit sa aerospace alloys, nagpapagaan, ngunit nagpapatibay ng metal structures para sa aircraft at missiles. Ang tellurium naman ay mahalaga sa high-efficiency solar panels. Ang mga elementong ito ay mahalaga rin sa paggawa ng semiconductors, ang mga chips na nagpapagana sa smartphones, data centers, artificial intelligence, at military systems. Sa kasalukuyan, ang China ang dominanteng processor at exporter ng rare earth elements sa pandaigdigang merkado. Pero, nang lumabas ang balita tungkol sa Philippine Rise, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Bakit?
Dahil kung mapapatunayan na ang deposito sa ilalim ng Philippine Rice ay sapat para tapatan ang supply ng China, mawawala ang kanilang monopolyo. At ang Pilipinas? Bigla itong magiging pinakamahalagang partner ng bawat bansang nagnanais na lumaya sa kontrol ng Beijing. Noong 2010, pansamantalang hinigpitan ng China ang export ng rare earth elements sa Japan kasunod ng isang diplomatic dispute. Ipinakita nito kung gaano kalakas ang geopolitical leverage ng may hawak ng supply. Ang Estados Unidos at iba pang advanced economies ay naging dependent sa imported rare earth materials para sa kanilang defense at tech industries. Sa gitna ng tumitinding kompetisyon sa pagitan ng US at China, lalo na sa semiconductor manufacturing at artificial intelligence, mas naging kritikal ang usapin ng supply chains. Sa ganitong konteksto, anumang bagong potensyal na source ng critical minerals ay may strategic weight. Hindi ito simpleng pagmimina. Ito ay posibleng bahagi ng mas malaking global chessboard. Ngunit bago tayo magdiwang, kailangang maging malinaw ang lahat. Ang pagmimina sa lalim na 3,000 hanggang 5,000 metro ay isa sa pinakamahirap na industrial na operasyon na maaaring isagawa ng tao. Ang pressure sa ganitong lalim ay napakatindi. Ang teknolohiyang kailangan ay high-end robotics, specialized vessels, at napakalaking kapital. Sa kasalukuyan, wala pang ganap at malawakang commercial deep-sea mining operation sa mundo na fully established at proven sustainable. Dagdag pa rito ang environmental risks. Ang deep-sea ecosystems ay kabilang sa pinakakaunting nauunawaan ng agham. Maraming species ang hindi pa nadidiskubre. Ang paggalaw ng seabed ay maaaring magdulot ng sediment plumes na makaaapekto sa malawak na bahagi ng karagatan. Sa ibang bansa, may panawagan para sa moratorium sa deep-sea mining habang pinag-aaralan pa ang long-term ecological impact. Kung papasukin ito ng Pilipinas, kakailanganin ng teknolohiya at posibleng foreign partners. At dito pumapasok ang sensitibong tanong. Paano natin masisiguro na ang anumang kasunduan ay makatarungan? Paano natin babalansehin ang kita, kalikasan, at soberanya? Ang kayamanan ay hindi lamang nasusukat sa kung magkano ang maaaring kitain, kundi sa kung ano ang maaaring mawala. Hindi lamang ekonomiya ang nakataya sa Philippine Rice. Noong 2017, naging sentro ito ng pambansang diskusyon matapos lumabas na isang Chinese research vessel ang nagsagawa ng marine scientific survey sa lugar. Ang survey ay isinagawa ng Institute of Oceanology of the Chinese Academy of Sciences matapos mabigyan ng permit sa ilalim ng umiiral na proseso noon. Ngunit nang maging usapin ito sa publiko at sa Kongreso, umusbong ang mga tanong. Kung malinaw na bahagi ito ng ating extended continental shelf, bakit kailangang magsagawa ng survey ang isang dayuhang institusyon? Ano ang eksaktong datos na nakalap? At paano ito gagamitin? Bilang tugon, inatasan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Armed Forces of the Philippines at ang Department of National Defense na higpitan ang pagbibigay ng research permits sa Philippine Rice. Ipinahayag ng pamahalaan na ang lahat ng susunod na marine scientific research ng mga dayuhan ay dadaan na sa mas mahigpit na pagsusuri at presidential approval. Hindi ito nauwi sa komprontasyon sa dagat. Walang barkong hinabol o pinaalis sa gitna ng operasyon. Ngunit malinaw ang mensahe, sensitibo ang lugar. Sa larangan ng geopolitics, ang pag-aaral ng seabed ay hindi lamang pangagham. Ang detalyadong kaalaman sa underwater terrain ay mahalaga sa submarine navigation, underwater cable routes, at military planning. Ang bathymetric data, ang eksaktong hugis at lalim ng seabed, ay maaaring may strategic value. Sa konteksto ng tumitinding kompetisyon sa Indo-Pacific, ang impormasyon ay kapangyarihan. At ang Philippine Rice ay nasa Pacific side ng bansa, isang bahagi ng karagatan na mas bukas sa mas malawak na galaw ng mga puwersang pandagat ng malalaking bansa. Ngunit narito ang mahalagang pagkakaiba. Sa Philippine Rice,
Kinilala ng international community ang sovereign rights ng Pilipinas sa seabed at sa mga likas na yaman nito. Legal na malinaw ang posisyon ng bansa. Sa ilalim ng 5,000 metro ng tubig, maaaring naghihintay ang isang pambihirang pagkakataon. Hindi ito instant na kayamanan. Hindi ito garantiya ng pagiging superpower. Ngunit ito ay potensyal. Potensyal na maging bahagi ng global critical mineral supply chain. Potensyal na magkaroon ng mas matatag na posisyon sa rehiyon. Potensyal na baguhin ang papel ng Pilipinas sa darating na dekada. Ngayon, ang tanong, handa ba ang Pilipinas na pangasiwaan ito ng may talino, disiplina, at pangmatagalang pananaw? O manunood na naman habang iba ang nakikinabang? Ngayon, oras na para marinig ang boses mo, katropa. Sa tingin mo, dapat na bang makipagtulungan ang Pilipinas sa ibang bansa gaya ng US o Japan upang hukayin ang mga mineral sa Philippine rice? O mas makabubuting ipagpaliban muna ito dahil mas marami pang agarang issue na kailangang unahin ng bansa? I-comment lang ang iyong opinion sa comment section below. Para sa iba pang mga interesanteng balita at dokumentaryo, mag-subscribe na sa ating YouTube channel. Maaari mo ring i-follow ang ating official Facebook page, facebook.com/thecebuph. Maraming salamat sa panonood and see you next time.